Okay, so magandang umaga sa atin, BS Abby and BS Agrip. Ngayon ay hindi tayo makakapag-meet virtually. So, ang gagawin ko ay magkakaroon na lang tayo ng pre-recorded video para sa ating discussion o sa ating talakayan, no? So, class, mas maganda sana kung magkaroon tayo ng interaction virtually kasi napakaganda sana ng inyong mga ng aking inihandang activity sa inyo. Pero yun nga, meron talagang mga pagkakataon na hindi natin kontrolado, no? So meron naadyo mga mo interrupt kagaya ng mga internet connection natin na hindi maganda sa mga nakaraang araw. At ngayon na sana bumalik. Ngunit merong mga meetings na naman na magaganap. So wala tayong hold sa mga yung anak. No? So kung kaya kailangan natin maging flexible. Okay, so class, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa batayang legal o konstitusyon ng ating wikang pambansa. So mag-share screen ako. Okay, so Dara. Okay, I hope na sana ay nakita na ng aking screen. Okay, so lagay natin yan dito. So tatalakayin natin ay tungkol sa batayang legal o constitutional. So itong paksang ito class ay may kinalaman sa ligang batas na siyang na siyang sandigan ng pagkakaroon ng ating wikang pambansa. Okay, so sa pagtatapos ng ating pagtatalakay class ay kayo inaasahan na nakapagbibigay kahulugan kung ano ang wikang pambansa. Kayo ay nakakasagot ng mga katanungan hinggil sa batayan ng wikang pambansa at nakagagawa ng timeline sa pagkakasunod-sunod ng batas sa kasaysayan ng wikang pambansa, which is ginawa ko siya na asynchronous na gawain class sapagkat mas nauna sana ang ating pagtatalakay kaysa sa asynchronous. Pero ang nahitabo class kaya nag-una ang asynchronous. So okay ra na siya. So kinakailangan pa rin natin maging flexible, okay? So Filipino bilang wikang pambansa. So class, ano ba ang ibig sabihin ng wikang pambansa? Okay, so para masagot ang katanungang ito, kung ano ba ang ibig sabihin ng wikang pambansa, ay kinakailangan yung pumunta sa ating website na mentimeter.com. So, class, para sa inyong partisipasyon ay kinakailangan yung mag-input ng salita, isang salita lamang na may kaugnayan sa wikang pambansa. Okay? So, meron ako ditong class na example. Okay, so i-copy ko to na link. Okay. Tapos, okay, so ang gagawin yung class ay pupunta kayo sa menti.com. Okay, menti.com sa inyong Chrome or kahit saang browser ng inyong mga cellphones. At saka class, kapag nakapunta na kayo sa menti.com, ay kinakailangan yung mag-sign up. So use your Facebook or any other na account. At saka kapag nakapasok na kayo o nakapag-sign up na kayo, ay gamitin nyo ang code na 2887 4208. So muna siya class para makapasok kayo sa ating Mentimeter. Okay, so kinakailangan yung magbahagi ng isang salita na may kaugnayan sa wikang pambansa sa definisyon o kahulugan ng wikang pambansa. So meron ako ditong halimbawa. Sa aking halimbawa, inilagay ko ang pakikipag-ugnayan na salita. Sapagkat para sa akin, ang wikang pambansa ay isa sa mga instrumento kung saan tayo ay nakakapag-ugnay, no, sa ibang tao. Okay, nakakabuo tayo ng koneksyon sa ibang tao sa pamamagitan ng isang wikang pambansa. So kayo class, para sa inyong partisipasyon ay kinakailangan niyo pa rin na pumasok sa Menti again, pumasok sa menti.com
at gamitin ang code na 28874208. Okay? So, yun ang ating first activity. Okay, so balik tayo sa ating discussion. Okay, so pagkatapos niyong magbigay ng mga salita na may kaugnayan sa wikang pambansa, ay masasabi natin na ang wikang pambansa ang wikang pambansa ay ito yung isang wika na siyang pinagtibay ng pambansang pamahalaan. Okay, so ito yung ginagamit sa pamahalaan sa pakikipag-ugnayan sa mga mamamayang kanyang sakop. So sa pamamagitan ng iisang wikang pambansa ay kahit na meron tayong iba't ibang wika class, isa tayong multilingual na bansa, ay nagkakaroon pa rin tayo ng pagkakaisa, no? So, ang ating wikang pambansa class ay alam natin na ito yung wikang Filipino. Okay, so ang wikang Filipino bilang wikang pambansa class ay dumaan sa iba't ibang pagde-develop. So, ang wikang Filipino class ay ito yung mga katutubong wika na ginagamit sa buong Pilipinas. So, pinaghalo-halo siya. Mura siyang combination o meron siyang mga batayan na wika. Ito yung mga katutubong wika. Okay? Na ginagamit bilang komunikasyon ng mga etnikong grupo. So, ibig sabihin na ito yung sinasalita ng iba't ibang mamamayan. Okay, so nabuo ang wikang Filipino mula sa mga iba't ibang wika na sinasalita ng mga mamamayan na nakatira sa Pilipinas. Okay, so katulad ng iba pang wikang buhay, so ang Filipino class ay dumaraan sa isang proseso ng paglinang. Okay, so dili jud siya class, hindi siya diretso na tinawag na wikang Filipino. Kumbaga meron siyang mga paglilinang, pagde-develop, pag-unlad na nagaganap. Okay, meron siyang proseso. At saka class, ang panghiram sa mga wika ng Pilipinas at mga katutubong wika at sa ebolusyon. So pag sinasabi nating ebolusyon, ito ay nagbabago. Okay, so nagkakaroon ng ebolusyon. At may iba't ibang sanligang sosyal sapagkat, kagaya nga ni sinasabi ko, ay meron tayong iba't ibang wika na ginagamit dito sa Pilipinas. Okay? So ano ba ang paraan ng pag-develop ng wikang Filipino? So unang-una class, hindi agad yan tinawag na wikang Filipino. Okay, so bago ito tinawag na Filipino class, iba't ibang katawagan o parirala ang ginagamit sa pagtukoy sa wikang pambansa. So ang unang pariralang ginamit class sa pagtukoy ng wikang pambansa ay pambansang wika ng Pilipinas na tinatawag nating Tagalog. Okay, modyo na siya kinaunhan class, naana siya sa bisa ng kautusan tagapaganap bilang 134. Okay, so wala pa na siya diri. So nana siya sa kautusan bilang tagapagpaganap bilang 134 na nilagdaan noon ni Pangulong Manuel L. Quezon noong Disyembre 30 ng 1937. So dahil nga natalakay na natin na sinabi o naramdaman ni Pangulong Manuel L. Quezon na kinakailangan natin magkaroon ng iisang pambansang wika sapagkat sa karamihan, no, sa dami ng ating sinasalitang wika ay naramdaman niya na kailangan natin magkaroon ng iisang pambansang wika na at ito yung unang hakbang niya. So ibinatay niya ang pambansang wika sa Tagalog. Kung kaya't naging katawagan din sa wikang pambansa ang wikang Tagalog. Okay, so next class, pagkaraan ng 20 taon, okay, 20 years ng paggamit at pagtuturo ng wikang pambansa, nilagdaan ni Kalehim Jose E. Romero ng Edukasyon at Kultura ng ang memorandum pangkagawaran bilang 7 noong Agosto 13 ng 1959 na nag-aatas sa paggamit ng katawagang Pilipino, okay? Pilipino sa pagtukoy sa wikang pambansa upang maikintal sa wikang pambansa ang di mapapawing katangian ng ating pagkabansa. So ginamit after 20 years, ginamit ang salitang Pilipino bilang katawagan ng ating pambansang wika. Okay, ngunit ang Constitution ng 1987 ay nagsagawa ng hakbang, no,
na ang batasang pambansa tungo sa paglinang at formal na pagpapatibay ng isang panlahat na wikang pambansa na tatawaging Filipino. At hanggat walang ibang itinadhana ang batas, ang Ingles at Filipino ang magiging opisyal na wika. So noon class, nung hindi pa natawag na Filipino, ay ang naging wikang opisyal ay tinatawag na Ingles at ang Pilipino. Ngunit class, ano ang nangyari? So ang nangyari class ay again na ramdaman ng iba o ng taga-ibang mamayan na hindi Tagalog na bias ang katawagang Pilipino, kung kaya't nagkaroon ng pagpupulong sa pagkakaroon ng pag-iba ng katawagan sa wikang pambansa. So paano nagsimula ang wikang pambansa? So ito na class. So nagsimula ang formal na hakbang sa paglinang ng wikang pambansa sa bisa ng Constitution ng 1935, Artikulo 14, Section 3. So isa ito sa pinakamahalaga na konstitusyon sa atin sa pagtukoy sa ating wikang pambansa, no? At saka ang Commonwealth, okay, ang Batas Commonwealth bilang 184. So muna siya class, so nagkaroon ng asembleya tungo sa paglinang at pagpapatibay ng isang wikang pambansa na mababatay sa isa sa umiiral na katutubong wika. So ano ba yung isa sa umiiral na katutubong wika? So alam natin na ito ay ang Tagalog, no? So ibinatay pa rin sa Tagalog. Okay. So bilang tugon sa nasabing panawagan, pinagtibay ng Pambansang Asembleya ang batas bilang Batas Commonwealth. Ito yung Batas Commonwealth bilang 184 noong Nobyembre 13 na 1936 na nagtatag ng surian ng wikang pambansa. So muna siya class, natatag ang surian ng wikang pambansa ng isa sa pangunahing layunin o tungkulin ay pumili ng isang katutubong wika na gagamiting batayan. Okay, muna ni siya. Okay, so alam natin na Tagalog ang nagiging batayan. So binubuo ang asembleya ng mga pangalan na ito na nasa ating screen. So pinamunuan ang asembleya ni Jaime C. de Vera. So binubuo naman ni Santiago A. Fonacher, isang Ilocano, Filemon Soto, isang Cebuano, Casimero F. Perfecto ng Bicol, Felix S. Salas Rodriguez sa Panay, Haji Buto sa Muro, Celio Lopez sa Tagalog. Okay, so ang masasabi natin masasabi natin na ang kapulungan ay binubuo ng iba't ibang mga representante mula sa iba't ibang rehiyon, no? Para masiguro talaga na hindi magiging bias. Okay, so muna siya class. So ang layunin na hinirang ni Pangulong Manuel L. Quezon sa pagpupulong na ito class ay naging pambansang wika ang Filipino. Okay? So muna siya ang naging layunin sa pagkakaroon ng isang asembleya. Okay. So dito sa Constitution, okay, so sa 1987 Constitution ng Pilipinas, Artikulo 14 ng Section 6, ito yung nakasaad class. So ang wikang pambansa ng Pilipinas ay Pilipino. Samantalang nililinang ito ay dapat payabungin at pagyamanin pa salig sa umiiral ba mga wika ng Pilipinas at sa iba pang mga wika. Okay, so alinsunod sa mga tadhana ng batas at sang-ayon sa nararapat na maaring ipasya ng Kongreso daw, dapat magsagawa again ng hakbangin ang pamahalaan upang ibunsod at puspusang itaguyod ang paggamit ng Filipino bilang medyum na opisyal na komunikasyon at bilang wika ng pagtuturo sa sistema ng edukasyon. So mao ni siya class na meron tayong mga kautosang pangkagawaran bilang 25 series of 1974, mga kautusan ng DEX bilang 52 series of 1987. So muna siya class dinhi nakabutang ang mga kautusan na ipalaganap ang pagtuturo ng Filipino at iba pang wika. So mga wikang opisyal. So ang English, ang Filipino bilang mga medium na pagtuturo sa paaralan ng sekundarya at saka elementarya. Okay, so yes, bahagi ng development ng wika na gamitin ito sa mga batas.
Okay, kautusan, report, at iba pa. Okay, ito na ang katanungan class at maaari nyo itong sagutin sa ating private comment or sa class comment section kapag na-post ko na ang ating pre-recorded video. So ang katanungan, ano ang legal na batayan ng Filipino bilang isang wikang pambansa at wikang opisyal? Okay, so I guess, no, na bago lamang natin ito natalakay. So alam ko na alam na ninyo ang magiging kasagutan nito. Okay, so tama, no, na ang Section 6 ng Artikulo 14 ng Constitution ng Pilipinas noong 1987 ang siyang naging legal na batayan sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa at wikang opisyal. Okay. So, katanungan pa rin, paano ba nagsimula ang pagtuturo ng wikang pambansa sa mga paaralan? Okay. So, class, para sa inyong participation, ay kinakailangan yung ilahad ang inyong mga kasagutan sa ating class comment section o sa ating private comment, kung meron man, no? Okay, so ang kasagutan nito, class, ay makikita sa kautosang tagapagganap bilang 263 noong Abril 1 ng 1940. So nagsimula ang pag-imprinta ng diksyonaryo sa utos ni Pangulong Manuel L. Quezon. At isinadin dito ang pagtuturo ng Filipino sa paaralang pampubliko at pribado. Okay, so nandyan din ang kautosang pangkagawaran bilang isa, series of 1940, na maituro din ang Filipino sa paaralan ng sekundarya at normal. Okay. So, katanungan pa rin, paano ba naging wikang opisyal ang wikang pambansa? Okay, paano naging wikang opisyal ang wikang pambansa? So sa bisa ng batas, okay, sa bisa ng batas ng Commonwealth bilang 570 noong Hulyo 7 ng 1940, so ipinahayag dito na ang wikang pambansa ay siya ring magiging wikang opisyal. At under sa Constitution ng 1973 class, isinadoon na hanggat walang ibang itinadhana ang batas, ang Ingles pa rin at Pilipino ang magiging opisyal na wika. Okay, so dito tayo sa batayan ng wikang pambansa. So noon class, sa panahon ni Pangulong Manuel L. Quezon, ay naitatag ang surian ng wikang pambansa. So naitatag ito ni Norberto Romualdez at meron itong tungkulin, again, na pag-aralan ang mga dialekto sa pangkalahatan para sa layuning mapaunlad at mapatibay ang isang pambansang wika batay sa isa sa mga umiiral na wika. So, natalakay na natin ito kanina na ang wikang ito ay ang wikang Tagalog. Okay. Okay, so ito na yung kasagutan class. So, sa panahon ni Pangulong Manuel L. Quezon ay gumawa siya ng rekomendasyon na ang Tagalog ang gawing saligan ng wikang pambansa. So, pinagtibay niya ang Tagalog bilang batayan ng wikang pambansa sa Pilipinas. Okay, so naging wikang opisyal dito ang Pilipino na batay sa Tagalog. Okay? At kasama dito ang Ingles at saka ang Kastila mula noong Hulyo 4 ng 1946. Okay, so sinaa dito sa kautusan na ang wikang pinagtibay na ginagamit sa pamamahala at pakikipag-ugnayan sa iba't ibang larangan ang wikang opisyal na Pilipino at ang Ingles. Okay, so katanungan na naman. Ano-ano ba ang pinakamalaganap na wikain sa Pilipinas? So class, natalakay na natin ang tungkol sa klasifikasyon ng mga wika sa Pilipinas. Okay, so ano ba dito? Ano-ano ba dito ang apat na mayorya na wika na ginagamit? Okay, pinakamaraming mamamayan na gumagamit ng wika na ito. So, is it ano ba? Is it Tagalog ba? Cebuano ba? Okay, so nais kong malaman class,
At again, maaari niyong ihayag ang inyong mga kasagutan sa ating class comment. At alam ko class na hindi niyo masasagot ito kung hindi niyo mapapanood ang ating pre-recorded video. Okay. So, para sa sagot, ito ay ang 4 na major language na malaganap sa ating bansa. Ito ang Tagalog, ang Ilocano, ang Cebuano, Hiligaynon. Okay, so ito yung 4 class, no? So ito yung 4 na nangunguna sa pinakamaraming nagsasalita. Okay. So again, katanungan, ano ba ang ibig sabihin ng lingua franca? Okay, ano ang ibig sabihin ng lingua franca sa inyong sariling pagpapakahulugan? Okay, so class, ang wikang palasak na ginagamit sa isang puok, ito ay ang tinatawag natin na lingua franca. So ito ay tuturing na pangalawang wika na wikang hindi katutubo, okay, na ginagamit sa pakikipagtalastasan. So dahil dito class, maituturing natin ang lingua franca sa Hilagang Luzon at Ilocano. Okay, for example, so Tagalog ang lingua franca ng Timog Luzon at Cebuano naman ang lingua franca ng Silangang Bisaya at malaking bahagi ng Mindanao sapagkat meron pa ring mga tao sa Mindanao na nagsasalita ng Cebuano. Okay, so malaganap sa Pilipinas at ang tatlong wikang nabanggit or 4 na wikang nabanggit at ginagamit bilang pangalawang wika. Okay, so maaari ring maigapay ang mga ito sa Ingles. Okay, pero class sa kasulukuyan, ang Tagalog pa rin ang pinakamabilis na lingua franca na lumalaganap sa ating bansa, no? Mano siya ang pinakamarami jud ang mga nagsasalita ng wikang ito, ng wikang Tagalog. Okay, para sa ating pagsasanay, so class, nakumanagyod ta. Okay, so para sa ating pagsasanay class, ay kinakailangan pa rin ninyong magsagot sa ating 6 lamang na katanungan. So, ito yung magiging attendance niyo sana sa ating virtual meeting. Pero again, meron kayong meeting, kaya hindi niyo ito masasagot agad o masasagutan agad. So, class, ang take note, isi-send ko ito sa ating G-class at saka i-click nyo or i-copy nyo ang link na ito sa Flippity. Okay, so ma-redirect kayo class sa isang website ng Flippity kung saan magkakaroon kayo, sasagot kayo ng iba't ibang katanungan. Okay, so na-log siya. Wait lang. So, kinakailangan sa pagpasok niyo class ay makikita niyo dyan ang earn a certificate in batayang legal o constitutional. So, muna siya pamagat sa ating pagsasanay. So, ilagay mo ang inyong mga pangalan. So, for example, I name is Cel B. Singson. Okay, so pagkatapos class, i-click niyo ang continue. At saka, lalabas dyan ang 6 na katanungan. So, kinakailangan class na ma-perfect nyo o dapat wala kayong mga maling kasagutan sapagkat class hindi kayo matatapos, no? Dili mo maka-earn og certificate hangtod dili mo ma-perfect sa mga question. Okay? Dapat i-perfect ninyo class. Kay kung dili, for example, wrong na amoy isa ka wrong, kinakailangan kayo mag-try again. Okay? So after class, kapag ma-perfect niyo na, kinakailangan niyo i-screenshot ang inyong certificate para ito yung magiging attendance niyo sa ating meeting ngayong Biyernes. Excuse me. Okay, so yan class. So pagkatapos niyan, ay ipapaskill nyo ang inyong certificate sa ating G-Classroom. At ito yung magiging batayan ko na kayo ay nakasagot at nakapanood ng ating pre-recorded video. Okay, so yun lamang class and I hope na meron kayong natutunan sa ating talakayan ngayong araw na ito. Okay, yan lamang. Stop share.
Okay, para sa asynchronous na activity niyo class ay bibigay ko ito sa inyo sa ating oras at panahon sa susunod na Miyerkules. Okay? So patuloy pa rin kayong gumawa ng inyong mga baybayin version ng inyong tula. At open pa rin ako class para sa mga submissions. Kahit na late na yan class ay sikapin nyo na maipasa nyo ang inyong mga gawain sapagkat wala kayong magiging marka kapag hindi kayo magpasa. Okay, so yun lamang class. At maaari nyo nang i-end ang inyong ang recording na ito. Goodbye class, mag-ingat ang lahat.